Grabe ka naman, Banat Bay. Nakakahiya naman yung ginawa mo. DDSOB, bakit ganun ka magsalita? Akala ko ba we can rely on you. Pero bakit ganun ka magsalita? Hindi mo pala alam ang ibig sabihin ng allegation at accusation. There's synonymous terms. Bakit ka naman ganun, B? Nakakahiya ka. Parang ang sarap ang pakinggan ng kabila magsalita because napaka-professional nila magsalita. Nagmumukha kayong kawawa dun sa Debate, B. Tapos ngayon nag-live ka. Nanood pa ako dahil follower mo ako, B. Follower mo ako, tapos nag-explain ka, na-exhausted ka dahil biyahe ka ng biyahe. Kaya ganun yung, hindi mo talaga biyahe alam, B. Puro kayo tanong. Dapat hindi daw kinukumpara, hindi daw pinagsasabang mainstream at mga social media influencer. B, hindi yung ganun. Kung may alam ka talaga, maalam ka, you're telling the truth, nothing but the truth. Alam mo dapat i-defense mo, sarili mo. Ganon dapat yung emosyon ng mga DDS. Come here. Let me hear you. Kayo mga DDS, dapat ganon kayo mag-analyze. Ikumpara ba naman, diba? Yung mga putyo-putyong nilalanglanggay ni Banat Bay, dun sa mga professional. Ang tanong, sino ba dapat ang mas reliable? Kayo, na mga gaya ko, ako, diba? Banat Bay na sariling opinion, na puro ka opinion B? O yung mainstream media, na may proseso, di ba? Paulit-ulit sinasabi ng tao nila, mga professional sila. Itong mga sinasabi nitong kabila, basura, halatang walang alam, limited ang knowledge. Pag nagsasalita nga, when it comes to, for example, periodism, nagsimula na, nagsalita na yung isa, wala na, change topic na yung isa dito sa kabila. Tapos parang Inday Sara yung taktika ng mga gaya ni Banat Bay. Ang sinasabi nila, kahit on point naman sa kabila, sasabihin ng kabila nila Banat Bay, para pong nalilis na po sila sa topic. No, they are expanding their topics because that's the essence of debate. Anong alam nyo dun? Ngayon, pakinggan nyo yung live ni Banat Bay na nag-explain siya. Exhausted kasi daw pa, bihay-bihay kung ano, tapos di daw siya sanay kasi sa ganun. Pahiyang-hipahiya ka. Because, when it comes to fake news, gumagamit daw din daw kasi yung allegation. Tapos kayo daw, ang daw, ikinumpare niya dun sa allegation. Tapos sabi ni sir, yung maputi na yung buhok na talagang bihasa na sa larangan sa ganyang industriya, anong daw na sinasabi mo ay para sa allegation? Allegation is an accusation. Inakusahan ka. Anong daw na sinasabi mo? Tulala siya. Pakinggan nyo. O yung kanilang sinabi sa kamera, nag-iyakan po sila kasi natatakot na makontem. At no choice, kailangan tumapil doon. Tama ka, nag-iyakan dahil takot makontem. At nag-iyakan din dahil sa mga debater dyan, di ba? Sa mga debater dyan, like me, before naman yun, B. Ngayon, hindi na tayo masyadong sa ganyan-ganyan. Nakapagod kaya. Yung pag nagsabing tama ka, it doesn't mean that you are agreeing to the totality of the point of your opponent or rival. Tama ka dun sa point na sinabi niya to make your discussion more powerful. Pakinggan nyo to. Sa mismong pagdinig. Siyempre, kapag kakausapin mo sila, sasabihin nila, kaya nilang ipagtanggol, I stand by my story, etc. etc. Pero kung ito ay sumusunod sa pamantayan o yung normatibong pamantayan ng responsableng pagsusulat, ang kailangan ginawa ng kahit na sino, periodista man yan o vlogger, either mag-apologize, i-edit ang post, lalo na yung daw at di umano. Walang lugar ang daw at di umano sa periodismo. Salamat. Bakit mag-apologize kung sa tingin naman nila tama? Alam niyo ba kung bakit sila umiyak doon? Personal po ako, dahil kasama din po ako sa inimbitahan doon. Ay dahil po, kahit anong sabihin mo sa kamera, pag gusto ka nila i-contempt, gagawin nila yan. Ganun ang ginawa nila doon sa ating isang pulis. Na kinontempt nila hanggang ngayon nakakulong. Kahit ang sinabi niya ay witness, isang ebidensya na siya mismo ang nakaranas. Pero ano ginawa? Kinontempt. Ang bilis nila, Ang pinag-uusapan, kung ang tingin mo tama. Yan, ang pinag-usapan, kung yan ay tama. Yan ang problema. Ngayon, iniimbestigahan niya kung tama. Kaya nga may proseso para makita kung iyan ay maaaring tama o hindi man. Sinasabi ko maaari. Posibilidad dito. Ang pinag-usapan dito, tsansa ng pagkakamali. Yes. Pag hindi ka dumaan sa isang masusing proseso, mas malamang kang magkamali. Perfect. Diba? Paano ka magkakamali kung ang isang bagay ay iyong opinion lamang dun sa tao? Halimbawa, puwersahan kang mag-sorry dahil sinabihan mo yung tao ng tanga. Kung yun talaga ang pananaw mo doon sa kanyang opinion o sa kanyang trabaho, ay talagang isang kamangmangan. Pero bakit mo ngayon pipilitin yung tao na mag-sorry?
Hindi naman to issue ng pagpilit na mag-sorry. Kung ayaw mong mag-sorry, huwag kang mag-sorry. Pero yung usapin ng opinion, may kasabihan sa periodismo, opinions matter, but there are opinions that weigh more than others. Kapag ang opinion mo ay batay sa chismis, meron daw na mga resign na mga pulis, hindi pala totoo, ang premise mo, batay dun sa datos, problematic na. Kaya dito, mahalaga yung proseso, yung vetting na tinatawag. Kasi kapag may fresh set of eyes na editor na titingin ito, makikita ang kakulangan. Salamat. Parang masyadong mainit ang gulo ni Sir sa salitang daw. Pero hindi po ba gumagamit din ng mainstream media ng ganyan? In English lang, alleged. Ito na. Kaya nga di ba ang tawag nila kay Pastor Kibuloy, alleged rapist? Alleged, hindi na patunayan, hindi wala pang conviction, and yet yun ang sinasabi. Pero galit na galit tayo pag ang mga social media nagsabing daw o nagtanong. Naalala ninyo, kinontem si Lorraine Badoy at si Ka Eric dahil nagtanong lang sila, totoo ba ito ang budget mo, Speaker Romualdez? Dito na si Mag-Grill. Hindi daw ang ibig sabihin nun. Si Kibuloy inakusahan. Walang daw doon. Factual yun. Perfect. Naakusado. Anong daw? Anong di umano? Walang di umano. Walang daw. Tunay na akusado. Yun ang ibig sabihin ng alleged. Ayan, okay. So, Ulitin natin. kayo po ba'y napapatayo na? Walang daw. Ulitin natin. Ulitin natin. Si Kibuloy inakusahan. Naalala ninyo, kinontem si Lorraine Badoy at si Ka Eric dahil nagtanong lang sila, totoo ba ito ang budget mo, Speaker Romualdez? Hindi daw ang ibig sabihin nun. Si Kibuloy inakusahan. Walang daw doon. Factual yun. Naakusado. Anong daw? Anong di umano? Walang di umano. Walang daw. Tunay na akusado. Yun ang ibig sabihin ng alleged. Ayan, okay. So, maraming salamat sa Napagalitan ating mga ka. Ginoo. Wala ka nang masabi. Kayo napapatayo na rin sa inyong kinauupuan. Ang ganda kasi ng ano, no? Ang ganda ng panibagong round ng yun ang harapan. sinasabing Mas alleged. matindi ang Oh. sagutan, mga issue. Dami-dami kasi pwedeng sa daw, right? Yung mga patanong mo, right? Daw, it can be your expression daw. Diba? Tapos siya, yung meaning niya doon sa part na yun, kay Lolo mo banat ba, na pangkanto yung utakan, ay yung allegation and accusations, mga ganun. Diyos ko naman banat ba? Yan yung banat ba nyo? Yan na yun. As I always say, if you don't have credential, or if you're not credible, do not speak. Diba? Kasi ang mga mauuto nyo lang naman yan, yung mga taong gaya nyo din. Diba? Kaya nga kami hindi nauuto ng mga DDS because we are really trying our hardest way to really dig deeper po, to get the information, diba? The way we understand it well. Kasi hindi naman sinasabing matatalino, ang sinasabi namin is we really need to focus on scrutinizing things so that we can get what it is really meaning. I mean, what this really means. Ano ba yan? Oh. Diba? Ayun, banat ba nyo? Sobrang gisado siya dito, B. Panoorin nyo yung kay Corina, manindigan yung pamagat, yung buong debate, doon yung ma-realize. Tapos yung mga comment pa, mga DDS talaga, mga ano, kahit mali-mali na, tuwang-tuwa pa rin kayo. Try natin maganda pa dito. Part 2, di ba? Dito sa part na ito, para lang matuwa kayo, magpa-part 2 tayo. One last part na, part 2. Okay na kayong lahat dyan, ha?